Sa ibang balita, para mapigilan at maiwasan ang mga insidente at kaso ng torture, pananakit at iba pang paglabag sa karapatang pantao, ilang mga ahensya at mambabatas ang nagsusulong ng panukala hinggil dito sa Kamara. Ang buong detalye hahatid ni Jap Regala, live mula sa Batasang Pambansa. Jap? Sofia, kanina nga ay tinalakay sa Kamara ang pagpoprotekta sa mga persons deprived of liberty o PDL. Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Human Rights na pinangunahan ni na Committee Vice Chairperson Antonino Tony Roman III na pinamagatang Kongreso para sa Preso, a Legislative Dialogue on National Preventive Mechanism, pinag-usapan ng mga mambabatas ang layong pagsusulong at pagtatatag ng NPM sa bansa. Sa pagdinig ay inilatag ang bawat suwestyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpoprotekta sa mga nasa piitan. Dinaluhan ito ni Nakabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at iba't ibang resource persons, kabilang na sina CHR Policy Linkages Office Marizen Santos, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Sina Paulsen at iba pa. Ayon kay Chairperson Antonino Roman, hindi lang ito basta pananagutan kundi pagbabago para sa kultura sa loob ng piitan. Preventing torture is not just about prosecuting a perpetrator after an abuse has occurred. It is about transforming their environment of detention entirely. It means evaluating custodial policies, addressing the root socio-economic and cultural triggers of institutional violence, and ensuring that no corner of any penal institution remains hidden from the light of accountability. Layunin ng mga panukalang batas na itatag ang NPM bilang isang hiwalay pero nasa ilalim ng Commission on Human Rights. Tututok ito sa pag-iwas sa torture, pagbuo ng mga patakaran, at pagpapabuti ng kalagayan sa mga pasilidad na kinalalagyan ng mga persons deprived of liberty. Ayon kay Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok, nasaksihan mismo ng ahensya ang kalagayan ng ilang mga bilangguan sa bansa. Through the visitorial mandate of the Commission on Human Rights, we continue to witness firsthand the realities inside the places of deprivation of liberty. Most notably, the severe overcrowding in custodial and detention facilities. Such conditions heighten vulnerabilities, increase the risk of cruel, inhuman, or degrading treatment, and underscore the urgent need for stronger preventive safeguards. Monitoring places of deprivation of liberty remains vital. However, monitoring alone, without a legislated and empowered NPM, limits our ability to institutionalize prevention and address systemic issues before violations occur. Ayon sa CHR, mahalaga ang pagkakaroon ng NPM upang mapalakas ang proteksyon sa karapatang pantao at matiyak na hindi na mauulit ang mga kaso ng torture at iba pang malupit na pagtrato, pati na ang siksikang kalagayan at kakulangan sa pangangailangan sa mga piitan, detention facilities at custodies sa buong bansa. Palalawakin din ito ang pagbisita sa iba pang pasilidad tulad ng mga ospital, mental health institutions at police stations upang masiguro na napoprotektahan ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Ayon pa sa mga ahensya, kasama rin ang National Preventive Mechanism sa Legislative Priority Measures na tinututukan ng Kamara. Samantala, sasailalim naman ang NPM sa Technical Working Group para sa pagbuo ng substitute bill sa mga panukala. Sofia, ayon pa sa mga ahensya, mahalagang mapigil ang anumang uri ng hindi makataong pagtatrato bago pa man ito mangyari saan mang lugar. Mula rito sa Kamara, balik muna sa iyo, Sofia.